And mga kababayan, actually itong issue na to, this is more than illegal extraction. Kung ipapatawag ng Senado at Kongreso, itong si Francis Chua ay sangkot din ayon sa ating impormasyon na nakuha, ay sangkot at kasabwat ni Lisa sa kanilang mga illegal dealings. Kung talagang isuscrutinize lang at gagawin ng Kongreso at Senado ang tama para sa taong bayan, correct, sigurado akong makukulong at magbabayad si Lisa at ang kanyang mga kasabwat. Pati si Chua, magbabayad sila sa taong bayan. Gusto ko silang makitang makulong dahil sila ay talagang hindi lang kidnapping ang kanilang issue dito, kundi ang mga illegal transaction sa negosyo. At no less than the First Lady ang kasabwat, ang kumakampi o nakikipagsundo o nakikipagtransact sa illegal dealings. Ikaw, yes, Lisa, alam mo to. Hawak namin ang ebidensya. Again, mga kababayan, nasa UN na po ito, nasa HR na po ito, nasa human rights na. Ang kailangan na lang natin, aksyon ng Senado, aksyon ng Kongreso, aksyon ninyo, mamamayang Pilipino. Correct. Kailangan pa ba ng Pilipino na kapag inapin ng mga politiko, tatakbo pa tayo sa UN, yes, sa HR? Hindi pa natin pwedeng ipagtanggol tayo yung mga Pilipino? Tapos, ngayon, itong presidente na ito, gusto pang makipaggera sa China. Sabi ko nga, ang kalaban natin mismo sila. Sila. Wala. Bakit tayo papasok dun sa kaguluhan na to, na yun? Ito mismo, itong itong problema ng distressed mother, ang problema nito ng mga bata na mismo ang nagbigay ng health sa kanila ay ang First Lady. Dahil ginagamit ang kapangyarihan na para sa kadiliman o para sa kasamaan, imbis na gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para protektahan ang mga bata o ang mamamayang Pilipino. Pero taliwas, kasabwat pa. Kaya dito po, mga kababayan, hindi niyo ako masisisi kung bakit sa vlog ko, araw-araw ako nagmumura. Kulang pa ang mura ng kahit 1 milyon, 1 bilyong mura sa bilyon-bilyong ninanakaw ni Lisa at bilyon-bilyong mga transaksyon. Baka more than, baka trillion pa ang ginagawa nito sa araw-araw. Kaya sabi ko, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo ang pag-asa kung talagang gusto nyo magkaroon ng bangag na presidente, at nasa kamay din ng Kongreso at Senado kung gusto nilang gawin ang kanilang trabaho dahil sila po ay pasweldo ng Pilipino. Klaro, Miss Maharlika, gustuhin man natin na dagdagan pa ang oras ng talakayan sa napakagandang pagmumulat na ibinibigay natin ngayon sa taong bayan, at sinabi mo na, hindi tayo titigil dito sapagkat ito ang tamang dapat gawin. Ngayon, mahal natin pareho ang Armed Forces of the Philippines. Na mahal natin pareho ang professional na mga officers ng Armed Forces of the Philippines. Very much. At ayaw nating i-corrupt sila ng isang napakasamang entity na gumagamit ng koneksyon sa presidente, in that matter, ang First Lady, para i-corrupt at bulukin muli ang organisasyon at sistema ng isang maayos at matino na Armed Forces of the Philippines. We do not want that, kaya in-expose natin ito. Not for anything else, but to protect them. And sabi mo nga, this is now a challenge. Ay, wala kaming pakialam kung ma-insulto o masaktan sila Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Tolentino, Senator Aimee. But kapag hindi nyo ginawa ang pag-imbestiga na ito as a check and balance to bring the First Lady and the President into account into a very serious breach of national security and abuse of authority utilizing the Armed Forces of the Philippines, lalo ng ISAP, sa personal, operational vendetta ng kanilang mga kaibigan na kinukumpasan ng First Lady, the only word that the people can talk about you is inutil ang institusyon na ito. Maharlika. Maharlika. Yes, Eric. Yes. Mahal natin ang AFP, lahat ng men and women in uniform. Mahal natin yan kasi kailangan natin yung institusyon, maayos ang institusyon. Ang problema, yung nakikipagsabuatan kay Liza. At tama yung challenge mo kay Eric dito sa mga senador na nabanggit. Naririnig naman nila ito eh. Bakit kailangan pa naming magmakaawa sa inyo na imbestigahan nyo to? Trabaho nyo to, di ba? Kaya kayo nandiyan dyan, nangako kayo sa taong bayan na nanumpa pa kayo, nag-take kayo ng oath dahil magsisilbi kayo sa bayan. Pero bakit kayo nagbingi-bingihan? Sino na ang pag-asa ng Pilipino kung kayo mismo na may kapangyarihan, ayaw nyong pakinggan ang
usaping ang isyong napakamahalaga na ang kasangkot dito ay ang First Lady. Yun. Maharlika. Ma'am, pasalamat natin sa kanya at ang final message niya na rin. Maharlika, kahit kami dito nararamdaman namin yung oppression ng gobyerno, ang pagmamalabis at yung pagsusupil ng aming mga karapatan mula kay Eric sa akin, no, na-detain kami, yung panggigipit nila kay pastor ngayon, na maraming nilalabag na mga batas, at ito na mga nangyayaring ito. If this happens, if this can happen to this citizen, it can happen to everyone, no? And it's very scary right now in the Philippines. So my thanks to you, no? You have put your life in serious danger. No, your life is in serious danger now, Maharlika. You have stepped up your game. You've refused to go away, and you are a serious threat to this government, to this administration. So I guess in behalf of the Filipino people, we would like to thank you. Yes, Ms. Maharlika, your final message of call to action for the Filipino people through the Pilipinas Nating Mahal program. Yes, it's the right thing to do. Kailangan gawin natin yung tama. Doc Lorraine, Eric, kahit ako man ay gustong gipitin ni Lisa, ako po ay kinakasuhan, mga proxy cases ang ginagawa niya. Pero again, hindi ko pa siya uurungan. Sa vlog ko sinasabi ko to, pero Lisa, hindi kita uurungan. Kakarayin kita sa Korte ng Amerika, which is kinaray ko na po siya. Kaya, mga kababayan, kung hindi kayo magiging matapang dahil kailangan ninyong gawin, kailangan ninyong manindigan, kung hindi nyo kayang gawin yon, sino ang magtatanggol sa susunod na henerasyon? Sino na lang kung tayo ay magtahimik, magbingi-bingihan dahil takot tayo? Lagi kong sasabihin sa inyo, isang buhay lang meron tayo. Siguraduhin natin yung buhay na binigay sa atin ay tumayo tayo at ilaban natin yung tama. Hindi dahil takot tayo o hindi dahil tayo ay nag-aalala dahil maapektuhan ng ating mga negosyo. Yung mga material na bagay yan, hindi nyo po yan madadala 7 feet below the ground. Pero yung iiwan ninyong legacy, tapang, katotohanan na tumayo kayo sa isang gobyernong katulad nito ni Marcos Jr. at sa kanyang asawa ay habang buhay o kahit nasa kabilang buhay na po kayo ay naanamnamin ng inyong mga kapwa-kapuhan na minsan ang tatay o nanay nila ay tumayo at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Sa lahat ng mga Pilipino, panahon na po para magsalita kayo. Yes. Sana naman. Sa AFP, sana po makonsensya kung meron pa kayo. Sa Senado, sana meron din kayong konsensya. At sana gawin ninyo, Kongreso, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, gawin nyo yung tama para sa Pilipino. Exactly. Maraming salamat. Well said, Ms. Maharlika. You ventilated what the real sentiments of the people right now sa uri ng pamalaang kinakaharap ng buong mamamayang Pilipino. Thank Mabuhay you. ka. Thank you for standing up for this country. Daghang Mag-ingat salamat. ka.